Napoy Agimat, Episode 5. Isa na namang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Pangil. Heto na naman po ako para sa araw na ito ay muli na namang ihatid sa inyo ang isa na namang kapanapanabik na kwento mula sa sulat na ipinadala sa atin ng ating masugid na letter sender na tawagin na lang natin bilang Bayani. Kaya naman huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Narito na ang episode 5 ng seryeng pinamagatang Napoy Agimat. Pakinggan na natin ang kanyang kwento. Kumusta mga kasityo Pangil? Ako na naman ito. Ang bagong salta na si Bayani na muli ay sumusulat sa inyo upang maghatid ng isa na namang kwentong tungkol sa karanasan ng aking lolo Napoy na isang veterano ng digmaan bago siya nakilala bilang antingero sa aming lugar dito sa Central Luzon. Isa sa mga kwentong pinakatumatak sa akin nung bata ako tungkol sa kasong inilapit daw noon kay Lolo Napoy Sir Jupiter ay ang kaso ng isang dalagita na tawagin na lang daw natin sa pangalang Tala. Isang kasong sumubok umano sa galing at tibay ng paniniwala ni Lolo Napoy sa kanyang sarili at sa kanyang mga tinataglay na anting-anting. Kalagitnaan ng hating gabi, eksaktong kapapatay lang ni Napoy noon sa kanilang garapa at katatabi lang din niya sa higaan nila ni Clemente nang bigla na lang siyang makarinig ng malalakas na katok sa pintuan ng kanilang bahay. Mabilis naman siyang napabalikwas ng bangon. Agad na nilingon ang anak na si Claudia na ng mga panahong yun ay nasa 5 hanggang 6 na taong gulang na at nahihimbing na rin ng tulog sa tabi ng kanyang ina. Nang masigurado niyang hindi naman nagising ang mga ito ay agad siyang nagtungo sa tapat ng pintuan at nagtanong kung sino ang kumakatok. Nagpakilala naman ito agad, si Kapitan pala. May gusto lang daw itong ilapit kay Napoy. Nang marinig kung sino ang nasa labas ay saka palang binuksan ni Napoy ang pintuan ng kanyang bahay. Bumungad sa kanya ang kumpadre at ang kapitan ng kanilang baryo na tawagin na lang natin bilang Kapitan Abel. Sa likod nito ay naroon ang ilang mga kawani ng kanilang barangay na pawang may mga dalang gasera bilang tanglaw nila sa madilim na daanan. Seryoso agad ang naging bungad ni Napoy sa mga ito. Tinanong niya kung ano ang kailangan nila. Alam niya kasing hindi naman sila magpupunta sa kanya ng ganoong oras kung hindi rin seryoso ang kanilang sadya. Kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang sabihin sa kanya ng kapitan na kailangan daw nila ng kanyang tulong. Ang pamangkin daw kasi ni kapitan, may nangyayari ng kakaiba rito simula nung pagkagaling nito sa pag-iigib ng tubig dun sa may balon.
Baka raw pwede itong matingnan ni Napoy ngayon din mismo. Hindi naman nagdalawang isip si Napoy. Agad siyang nagpaalam sa kanyang misis, pagkatapos ay kinuha niya ang mga nakatagong libreta sa kanyang taguan. Pinaiwan niya muna saglit sa kanilang bahay ang dalawa sa mga tanod para hindi maiwang mag-isa doon si Clemente kasama ang kanilang anak. Pagkatapos ay lumarga na sila papunta sa bahay ng kanilang kapitan na si Abel. Nasa kalagitnaan na ng hating gabi, ngunit naabutan nilang napakaraming mga nakikiusyoso sa labas ng bahay ng kapitan nang sa wakas ay dumating na sila doon. Dinig na dinig daw kasi sa buong lugar ang pag-alingaw-ngaw ng mga kakaiba at tila nakapaninindig balahibong hiyaw na kanina pa ginagawa ng dalagang si Tala, ang pamangkin ng kapitan. Dalawa na rin daw sa mga tauhan nito ang nagawang saktan ng dalaga. Tinapyas nito ang tenga ng isa, habang yung isa naman ay kinalmot niya raw ang leeg. Hindi na raw nila alam kung ano ang gagawin, kaya naisipan na nilang puntahan siya. Ang hinala raw ng ina ni Tala, baka raw naingkanto ito. Marami kasing puno doon sa likod bahay nila, kung nasaan din yung balon na pinag-iigiban ng dalaga. Hindi na sumagot pa si Napoy. Nagsimula na siyang maglakad papunta dun sa bahay ni na Kapitan Abel para tingnan ang nasabing dalaga na nawawala na raw noon sa sarili nito. Kaya wala rin halos makapasok man lang sa bahay. Natatakot silang baka sila naman ang masaktan dahil kahit ilang kalalakihan na raw ang sumubok na awatin ito, ay hindi pa rin nila ito mapigilan. Para daw itong hindi babae. Mas malakas pa nga ito sa kanila gayong napakaliit lang naman ito at patpatin ang katawan. Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ng dalaga. Pagtungtong pa lang ni Napoy sa bukana ng kanilang bahay. Matalim na tingin daw ang agad na ipinukol sa kanya ni Tala nang mamataan siya nito. Kahit daw si Napoy noon ay nagulat dahil ni hindi niya man lang naramdaman ng bigla na lang may lumipad na kutsilyo. Pagkatapos ay muntik na yung tumalsik ng direkta sa kanya kung hindi lang siya nakaiwas. Kahit yung mga tao sa labas nagsinghapan nang makita ang pangyayaring yun. Kaya naman itong si Napoy ay muling ibinaling ang atensyon niya sa dalagang ngayon ay nakangisi na sa kanya. Nakasampa ito sa dingding ng bahay na animog gagamba. Naglalaway ito ng maitim na likidong tumutulo mula sa kanyang bibig habang tumatawa. Magulo ang kanyang buhok. May bakas ng dugo ang kanyang kuko dahil sa ginawa nitong pag-atake kanina sa tauhan ng kanyang tiyuhin. Doon pa lang ay alam na ni Napoy na hindi lang basta naengkanto ang dalagang ito, kundi sinasaniban ng demonyo. Tinawag ni Napoy ang kanyang kumpare. Agad naman itong lumapit sa kanya. Inutusan niya itong paalisin ang lahat ng mga tao sa paligid. Sinabi niyang kailangan nilang siguraduhing walang matitira dun sa labas. Ibinilin pa ni Napoy na sabihan ang mga ito na magdasal ng taimtim pag-uwi sa kani-kanilang bahay. Humingi sila ng tawad sa lahat ng kasalanan nila at magtiwala sila sa Diyos.
Pagkatapos nun sa kanila iniwan si Tala sa kanya sa loob ng saradong bahay ni Kapitan. Hindi naman na nagtanong pa ang kanyang kumpadre. Malaki kasi ang tiwala ng Kapitan kay Napoy dahil sa makailang ulit na rin niyang nasaksihan ang galing nito. Sinunod nito ang kanyang bilin. Sa isang iglap ay ang nakabibinging katahimikan na lang ang namamayani sa kanilang paligid. Pagkasarado ng pintuan ay binungaran agad siya ng demonyong nasa loob ng katawan ng dalaga na si Tala. Tinawag siya nitong mayabang. Animo hinahamon siya nito at kinukutya ang kanyang kakayahan. Ngunit tulad ng dati ay nanatili siyang kalmado. Kahit na ang totoo ay yun pa lang ang unang beses na nakaengkwentro siya ng isang tunay na demonyong galing sa impyerno. Alam kasi ni Napoy ng mga sandaling yun na ang demonyong sumapi sa katawan ng dalagang si Tala ay nanggaling direkta mula sa impyerno na dumaan sa isang portal patungo sa ibabaw ng mundo. Ang portal na yun ay walang iba kundi ang balon sa likod bahay ng mga ito kung saan madalas na nag-iigib ng tubig ang dalaga, na siyang dahilan naman kung bakit nakursunadahan siya ng alagad ng dilim na ito. Imbis na sumagot sa demonyo at makipagpayabangan dito katulad ng ginagawa ng mga huwad na albularyo, ang ginawa ni Napoy ay umusal siya ng mga dasal mula sa kanyang libreta na naglalaman ng mga orasyon na may pananggalang sa demonyo. Ngunit tila hindi natinag ang kaharap ni Napoy. Bigla na lang daw noong humangin ng pagkalakas-lakas kasabay ng biglang paghalakhak ng animo, malalim at napakalaking boses ng lalaking lumalabas mula sa lalamunan ni Tala. Nang uuyam ang paraan ng pagtawang yun, halatang iniinsulto si Napoy, pati na rin ang kanyang kakayahan. Pinagtatawanan siya nito dahil ang karunungan niya naman daw ay galing sa kadiliman. Ngunit ipinikit pang lalo ni Napoy ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang sinasabi ng demonyo. Nagpatuloy naman ito sa paghalakhak habang ipinahihilig ang ulo at ngumingisi pang lalo ng pagkalawak-lawak na animo mayroon itong iniisip na hindi maganda. Doon nagsimulang makaramdam ng init mula sa loob ng katawan si Napoy. Animo siya sinisilaban sa loob ng kanyang katawan, ngunit tiniis niya iyon kahit na halos hindi na siya makahinga pa. Nagtutunugan ang kanyang mga buto. Nararamdaman daw ni Napoy noon na nagsisimula na ring mag-crack ang mga iyon na nanunuot ang kirot hanggang sa bawat kaibuturan ng kanyang mga kalamnan. Animo pinapalo rin daw ang ulo niya habang lalo pang humahalakhak ang demonyo. Ngunit hindi pa rin nagpatalo si Napoy ng mga sandaling yon ay patuloy lang siya sa pagdadasal at pakikipag-usap sa lahat ng agimat na pagmamay-ari niya. Iniaalay niya na ang lahat ng tiwala niya sa mga ito, lalong-lalo na sa Diyos na siyang sinasamba niya sa kabila ng sinasabi ng demonyong ito. Hanggang sa maya-maya ay bigla na lang daw huminto sa paghalakhak ang demonyong sumapi sa katawan ng dalagang si Tala. Muli ay nagsalubong ang kilay nito at masama na naman ang naging tingin kay Napoy. Nagtaas baba ang dibdib nito. Humihinga ng malalim na parang nagsisimula na rin siyang mag-alboroto. Doon na nagmulat ng mga mata si Napoy dahil sa pagkakataong ito, alam niyang naintindihan na rin sa wakas ng demonyong ito na hindi siya basta-basta pasisindak sa paninilo nito sa kanya. Ngayon ay nalaman na rin nito na ganun katatag ang paniniwala niya
Hindi lang sa kanyang sarili at sa taglay na kakayahan, kundi pati na rin sa Diyos, na alam niyang palagi lang din namang nasa kanyang likuran. Ganun pa man, alam ni Napoy na hindi pa rin magiging ganun kadali ang labang ito, lalo na at hindi niya alam kung ano ba talaga ang pakay ng nasabing demonyong ito, kaya't pilit nitong inaangkin ang katawan ng dalaga na si Tala. Hinding-hindi raw mababawi ni Napoy sa kanyang katawan ng dalaga. May pahintulot umano siyang angkinin ng katawang yun bago pa man ito ipanganak. Inialay daw ito sa kanya ng kanilang pamilya kapalit ng pagkakaroon ng angkan nila ng kapangyarihan sa politika. Naningkit ang mata ni Napoy sa galit. Ngayon sa wakas ay alam niya na ang tunay na dahilan kung bakit nga ba inaangkin ng demonyo ang katawan at kaluluwa ng dalagita. Natawa siya ng mapait nang mapagtanto sa wakas kung anong talagang nangyayari. Napakuyong tuloy ang kanyang kamao at nagsimula na namang magtagis ang kanyang mga ngipin. Ngunit hindi siya maaaring magpadala sa galit ngayon, kaya pinilit niya munang pakalmahin ang sarili. Nagsimula siyang lumapit sa demonyo. Napaatras naman ito at lalo pang nangakyat ng pabaliktad sa kisame ng kabahayan. Gumapang siya ng gumapang doon sa tuwing tatangkain ni Napoy na lapitan ito. Ngunit dahil likas na mabilis ngang kumilos si Napoy, dahil sa taglay niyang pangil ng kidlat, maya-maya ay natsyempohan niya rin ang demonyo. Nadakma niya ang leeg nito at naibalibag niya ito sa lupa na siya namang nagpaigik dito ng napakalakas. Biglang umusal ng orasyon si Napoy. Dahil doon ay napahiyaw naman ang demonyo at biglang umusok ang ulo nito. Animo ito sinunog ng mga salitang binitiwan niya at nagpatuloy pa yon habang sakal-sakal niya ito hanggang sa bumakat na pati ang mga daliri ni Napoy sa mismong balat ng dalaga. Bigla siyang sinigawan ng demonyo. Pinaalala sa kanya nito na nasa katawan pa rin daw ito ng dalaga, kaya kung patuloy na sasaktan ng aking lolo ang demonyo, ay siguradong masasaktan din si Tala. Ngunit ngumisi lang si Napoy. Walang makikitang emosyon sa kanyang mata, kundi galit. At yon ang nakapaghatid ng takot sa kaibuturan ng kanyang kalaban. Alam kasi ni Napoy na hindi niya kayang patayin ang demonyo. Kaya naman walang puwang kung magpapakita siya ng kahinaan dito. Kaya naman kahit hindi niya gustong saktan ang katawan ng walang muwang na dalaga, ay wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya nga lang talagang kontrolin ang kanyang sarili. Ang layunin lang naman talaga niya ay ang magtanim ng takot sa utak ng demonyo upang ito na mismo ang magkusang umalis sa katawan ni Tala. Ipinagpatuloy ni Napoy ang kanyang plano. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya para lang saktan ang kanyang kalaban hanggang sa maghihiyaw na ito sa sobrang paghihirap at ito na mismo ang sumuko at siyang aalis na sana sa katawan ni Tala nang pigilan pa rin ito ni Napoy. Nilagyan niya ng kulay pulang panyo ang ulo ng dalaga at umusal siya ng dasal upang hindi agad makaalis sa katawan nito ang demonyo. Sinabi pa ni Napoy sa demonyo na hindi niya ito paaalisin hanggat hindi ito nangangakong tatantanan niya na ang katawan ng dalaga. Hindi naman kasi nito maaaring angkinin si Tala dahil hindi naman mismong ito ang nagbigay ng kanyang sarili sa demonyo, kundi ang mga makasarili niyang kamag-anak.
Sa sinabing yon ni Napoy ay naghumiyaw na naman ang demonyo. Wala na itong nagawa kundi ang sundin ang gusto niya at mangakong titigilan na nga niya ang panggagambala sa dalagang si Tala. Doon pa lang ito pinakawalan ni Napoy at agad-agad ay nakita niyang nagbago rin ang hitsura ng dalagang kanina ay halos patang-patana ang hitsura. Muli ay nanumbalik ang natural na ganda at kulay ng balat nito. Mabilis ding naghilom ang kanyang mga sugat. Yun nga lang, ay nag-iwan iyon ng ilang permanenteng bakas sa kanyang balat. Nang lumabas si Napoy sa bahay ni na Kapitan Abel, ay agad niyang hinanap ang kanyang kumpadre. Nakita niyang naroon ito sa kabilang bahay at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga tauhan. Habang may iniinom silang alak at namumulutan pa sila ng manok. Nang makita si Napoy ay kinumusta ng kapitan ng kanyang pamangkin. Mamantika pa ang labi nito. Halatang wala naman talagang pakialam sa sinapit ng bata. Hindi naman sumagot si Napoy. Mas binilisan niya ang lakad habang siya ay nakangiti sa harap ng kumpadre. At nang tuluyan na siyang makalapit dito ay sa kanya ito binigyan ng isang malakas na suntok sa sikmura. Isang suntok lang yun, pero talagang hindi yun malilimutan ng kapitan. Biglang sumuka ng dugo ang kapitan. Dahil doon ay nagtayuan naman ang mga kasama nitong tanod na pawang mga nagulat din sa ginawa ni Napoy Agimat. Galit na nilingon siya ng kapitan at tinanong kung ano raw ba ang kanyang problema. At doon ay isiniwalat na ni Napoy ang kanyang nalaman. Ito mismong kanyang kumpadre na ninong pamandin ng kanyang anak na si Claudia, ang siyang nagbenta pala sa kaluluwa ng batang si Tala noong ipinagbubuntis pa lang ito ng kanyang ina, kapalit ng kapangyarihan at posisyon nito sa politika. Ngunit nang makilala ng kapitan ng aking lolong si Napoy ay biglang nagbago ang planong ito. Alam niya kasing kaya silang tulungan ito upang hindi na matupad pa ang kasunduan nila ng demonyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Kapitan Abel. Hindi niya akalaing matutuklasan pa ni Napoy pati yun. Hindi agad siya nakahuma. Lalo na nang muli siyang undayan ito ng tadyak sa tagiliran na halos ikadurog naman ng buto niya sa likuran. Bago umalis ay nag-iwan pa si Napoy ng salitang kulang pa raw yung kabayaran para sa ginawa nito sa sariling pamangkin niya. At simula ngayon ay pinuputol na raw ni Napoy ang kung anuman ang koneksyon nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Yun ang mga katagang binitiwan ni Napoy bago nito iniwan ang kanyang kumpadre na lupaypay sa lupa at halos hindi na makabangon pa dahil sa tindi ng pinsalang tinamo nito mula sa kanya. Bagamat noon ay may iniinda rin si Napoy sa sarili niyang katawan dahil sa pagkadurog ng ilang mga parte ng kanyang buto dahil sa ginawa sa kanya ng demonyo, pakiramdam niya ay nawala iyon nang sa wakas ay nagantihan niya ang tunay na nagkasala sa kasong ito ng dalagang sinapian. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat dahil makalipas lamang daw ang ilang araw. Kumalat na naman sa kanilang barangay na mayroon na namang muling sinapian
ang naniningil na demonyo sa pamilya ng kapitan. Ngunit sa pagkakataong ito ay sarili na niyang katawan. Sinasapian na rin ng demonyong pinagkakautangan niya si kapitan. Nagsasalit-salitan sila ng kanyang asawa na ang ibig sabihin ay magkasabwat sila sa ginawa nilang pagbebenta sa kaluluwa ni Tala. Sa pagkakataong ito ay sila naman sa wakas ang direktang siningil ng demonyo. Sinubukan naman ng kanilang pamilya na muling humingi ng tulong kay Napoy. Ngunit sa ikalawang pagkakataong yon ay mariin na silang tinanggihan ng aking lolo. Nitong mga panahong ito raw ay halos wala na ring sumusuporta sa kapitan. Maging ang kapatid at pamangkin nitong si Tala ay umalis na rin sa kanilang puder at nagpakalayo-layo sa sobrang sama ng loob nang malaman ng mga ito ang ginawa nila. Ang sabi pa sa kanila ni Lolo ay hindi siya tumutulong sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Dahil doon ay kung saan-saan pa nakarating ang kanyang dating kumpadre upang makahanap lang ng tutulong sa kanilang problema. Ngunit sa huli ay wala rin silang nagawa. Pinagbayaran din nila ang lahat ng kanilang pagkakautang gamit ang sarili nila mismong mga buhay at kaluluwa, na sa tingin ko naman ay nararapat lamang na danasin nila. Isa na yata ang kwentong ito sa pinakamatinding karanasan ng aking lolo. Kaya naisipan ko rin itong isama sa ating serye. Muli ay maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na lamang na kabanata. Napoy Agimat, Episode 6. Maligayang pagdating dito sa Sitio Pangil. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, maghahatid sa inyo ng isa na namang kapanapanabik na kwento na hango sa tunay na karanasan ng mga taong nagpapadala sa atin ng kanya-kanyang mga istorya. Sa araw na ito ay isa na namang bagong serye ng aswangan ang ating uumpisahan na hango mismo sa kwentong ipinadala sa atin ng ating letter sender na itago na lang daw natin sa pangalang Bayani. Tungkol ito sa kanyang lolo na di umano ay isang veterano ng digmaan. Kaya naman tara na mga kasityo Pangil, pakinggan na natin ang kanyang kwento. Isang panibagong araw para sa ating lahat mga kasityo Pangil. Narito na naman ako, si Bayani, ang bagong salta na maghahatid sa inyo ng isa na namang kwento ng karanasan ng aking lolo na kilala rin sa tawag na Napoy Agimat. Nasa ika-6 na parte na tayo ng ating serye, kaya naman sa pagkakataong ito, hayaan niyo na akong ibahagi sa inyo kung paanong pagkalipas ng ilang taon
ay winakasan din ni Lolo Napoy ang labanan sa pagitan nila at ng lahing itinuring siya bilang kanilang mortal na kaaway. Pabalikwas na bumangon si Clemente sa higaan nila ng asawang si Napoy. Nagising siya sa kalagitnaan ng kanyang pagkakahimbing. Natagaktak ang kanyang pawis at animo tuyot na tuyot ang kanyang lalamunan. Kumakalam din ang kanyang sikmura. Nakadarama siya ng kakaibang gutom at ang kanyang dila ay tila may hinahanap na kung anong lasa ng pagkaing hindi niya naman maisip kung ano. Nagsimulang makaramdam ng ganon si Clemente buhat nang mamili siya sa palengke ng mga bagong pitas na prutas. Naengganyo raw kasi siya sa libreng patikim ng isa sa mga tindera doon dahil sobra siyang natakam nang makita niyang napakapula raw ng laman ng bagong biyak na pakwan na inaalok nito sa kanya noon. Kaya lang pagka-uwi pa lang daw niya noon ay nakaramdam na siya ng kakaiba sa kanyang sarili. Bigla na lang daw kasing naging mainit ang loob ng katawan niya at halos mayat maya ay natutuyuan siya ng laway sa lalamunan bukod pa sa hindi na rin mapawi-pawi pa ang gutom na nararamdaman niya sa kanyang sikmura. Wala pa man din daw noon si Napoy dahil kinailangan itong magpunta pa sa kabilang bayan para makipagkalakalan. Dahil doon ay hindi tuloy alam ni Clemente kung kanino siya magtatanong tungkol sa kanyang kalagayan. Mabuti na lang at bago umalis si Napoy ay binili nito kay Cesar doon muna tumigil sa kanila para may kasama siya at ang kanilang 6 na taong gulang na noong anak na si Claudia. Napakamot daw ng ulo si Cesar nang maya-maya pa nga ay nagising din siya dahil sa likot ng kanyang ate. Kahit nga si Claudia na katabi na nito ng mga sandaling yun ay muntik nang magising dahil para nga itong hindi mapakali. Tinanong niya kung bakit baggalaw ito ng galaw. Ang sagot naman daw ng kanyang ate ay dahil daw banas na banas siya. Napakainit daw ng loob ng kanyang katawan. Para daw siyang sinisilaban, kaya hindi siya mapakali. Nagtaka naman si Cesar sa sinabi ng kanyang ate. Napakunot ang kanyang noo. Ang totoo kasi ay napakalamig ng simoy ng hangin noon dahil nang mangyari ito ay kasalukuyang may nagbabadyang pagdating ng bagyo. Kaya nga balot na balot si Cesar ng kumot ni hindi nga siya makaligo ng maayos sa umaga dahil sa sobrang ginaw. Pagkatapos kanina pa raw ito nagugutom, dagdag pa ni Clemente. Parang may gusto raw siyang kainin na hindi niya naman maintindihan kung ano. Parang may hinahanap na lasa ang dila niya habang ang lalamunan niya naman hindi mapawi-pawi ang uhaw. Nakaramdam na raw noon ng awa si Cesar sa kanyang ate dahil sa nakikitang hirap nito. Sa totoo lang ay ilang araw na niyang napapansin ang mga sintomas nito na animo katulad ng sa nagdadalang tao. Nagsusuka kasi ito tuwing umaga. Palaging natatakam sa mga pagkaing mapupula. Palagi rin itong tulog sa umaga habang sa gabi naman ay hindi mapakali at panay ang reklamo sa kung ano-anong bagay na nagpapabalisa sa kanya. Napailing na lang si Cesar. Ang sabi niya sa atin niya ay baka hindi lang daw ito sanay na wala ang kanyang Kuya Napoy sa kanyang tabi, lalo na nang ismiran siya ng kanyang ate bilang tugon.
Alam kasi nito na binubuska niya lang ang kapatid. Tumawa si Cesar at sinabing nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay saka siya tumayo at lumapit sa kanyang ate para kusa na itong paypayan. Agad naman itong nagpasalamat sa kanya, pero nagulat si Cesar nang mapansin kung ano ang sunod na ginawa ni Clemente. Kitang-kita niya kasi na dinidilaan ng ate niya ang braso ng sarili nitong anak na si Claudia. Para bang tinitikman nito ang bata. Kaya naman napangiwi daw bigla noon si Cesar. Nahablot niya sa kanyang ate ang braso ng pamangking si Claudia na naging dahilan kaya nagising ang bata. Dahil doon bigla naman daw siyang nilingon ni Clemente. Kahit ito, parang hindi alam kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Hanggang sa maya-maya, ang naging katwiran lang daw ni Clemente kaya na dinidilaan ang braso ni Claudia ay dahil naaamoy niya ito kanina pa na parang ang tamis-tamis daw ng halimuyak na nagmumula sa bata kaya nakaramdam siya ng pagkatakam. Biglang kinilabutan si Cesar sa sinabi ng kanyang ate tungkol sa sarili nitong anak. Dali-dali niyang kinarga si Claudia at inilayo sa kanyang kapatid bago niya ito tinanong. Sobrang lakas na ng kalabog ng dibdib niya habang si Clemente naman daw noon biglang tumalim ang mga mata at naging mabagsik ang tingin sa kanya. Doon pa lang ay ramdam na ni Cesar na hindi normal ang nangyayari sa kanyang kapatid. Sigurado siyang may kakaibang lumalason sa utak nito. Kaya naman ganun na lang ang ikinikilos nito. Kaya naman nagsimula na ring umakyat ang kilabot sa kanyang mga kaibuturan. Nagsimulang magtayuan ang kanyang balahibo at nakaramdam siya ng kaba hindi lang para sa sarili niya kundi pati na rin sa batang ngayon ay pinoprotektahan niya laban sa sarili nitong ina. Bigla naman daw pong sumigaw si Clemente. Doon na talaga nilamon ng takot ang buong pagkatao ni Cesar. Hindi man niya gustuhin ay biglang nangatog ang tuhod niya. Lalo na nang makita niyang nagsimulang magbago ang kulay ng mga mata ng kanyang kapatid. Unti-unti raw kasi iyong naging kulay pula. Tapos kasabay pa noon bigla pa raw itong ngumanga na parang may kung anong pinalalabas sa sarili niyang bibig. Napakaitim daw ng loob ng bibig ni Clemente. Masangsang din ang amoy na lumalabas mula doon bukod pa sa tila hindi ito mapakali. Kitang-kita niya na umaalon-alon ang lalamunan nito. Parang may kung anong gumagalaw-galaw doon. Kaya naman kulang na lang ay maihi si Cesar sa kanyang kinatatayuan. Tinawag ni Clemente ang pangalan ni Cesar bago nito sinabi na hindi raw niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero napakabango talaga ng bata sa pang-amoy niya. Napakatamis daw nun, sobrang nakakatakam. Kaya maya-maya pa ay hiniling ng kanyang ate na pagbigyan na raw sana niya itong makatikim lang ng kahit kaunti doon sa braso ng sariling anak. Napahigpit na ang yakap ni Cesar sa kanyang pamangkin na nang makita ang ina ay nagsimulang dumipa at tila gusto pang sumama. Pigil-pigil naman ng binata ang kamay ni Claudia dahil muntik na itong muling mahablot ng kanyang ate.
na nagsisimula na ring tubuan ng animo matutulis na pangil. Doon na nakumpirma ni Cesar na may kakaibang ang nangyayari sa ate niya. At sa kasamaang palad ay wala doon ang kanyang kuya na Poy upang gawan ito ng paraan. Isiniksik ni Cesar ang sarili sa sulok. Akap-akap pa rin ang kanyang pamangkin. Iniisip niya na kung ano ang gagawin oras na lapitan na nga sila ng kanyang ate Clemente. Hindi man niya gustong saktan ang kapatid, kung sakaling pilitin itong saktan ang sariling anak ay sigurado na ni Cesar na ipagtatanggol niya ito sa kabila ng kanyang takot. Nanginginig na talaga si Cesar noon. Natataranta siya at hindi alam kung papaano niya pipigilan ang kapatid. Doon din niya naisip na paano pala kung hindi siya nagising kanina. Malamang ay may masama na itong nagawa sa kanyang pamangkin. Lalo pang ang nakadagdag sa kilabot na nararamdaman niya nang bigla na lang humangin ng malakas mula sa labas ng kanilang bahay na naging dahilan upang mabuksan ang bintanang nasa likod noon ni Cesar. Dahil doon ay nahawi ang buhok na nakatabon sa mukha ni Clemente na siyang nagpalitaw naman ngayon sa mas nakakatakot na nitong hitsura. Nakita kasi ni Cesar na unti-unti nang binabalot ng maiitim na balahibo ang mukha ng kanyang ate para na itong halimaw kung titignan. Pagkatapos ay ang pula-pula pa ng mga mata nito. Nahahati rin sa dalawa ang dila nitong nakalabas at parang nanghahaba. Siguro ay malakas lang talagang magdasal si Cesar dahil bago pa man tuluyang makalapit sa kanila ang kanyang ate Clemente, bigla na lang bumukas ang pintuan ng bahay na tinutuluyan nila pagkatapos ay iniluwa noon ang kanyang kuya na Poy. Kahit ito, nagulat nang makita ang hitsura ng sariling asawa, lalong-lalo na nang mapagtanto nito kung ano ang balak gawin ni Clemente sa anak nila. Biglang napamura si Napoy, lalo na nang makita niyang unti-unti na ring nangangahaba ang mga kuko sa kamay ni Clemente. Ganon din ang mga balahibo nitong unti-unting bumabalot sa maganda nitong balat. Nagtagis ang kanyang bagang pagkatapos ay napakuyom ang kanyang kamao dahil doon pa lang ay alam niya na agad kung sino ang may kagagawan nito. Napasigaw si Napoy. Tinawag na duwag ang kalaban. Gigil na gigil niyang itinaas ang kanyang kamao. Iniamba niya yun sa mukha ng asawa pero hindi niya yun nagawang ituloy nang bigla na lang itong umiyak. Tila nagpaawa ito dahil alam na alam ng aswang na ngayon ay sumapi sa katawan ni Clemente na hindi kayang tiisin ni Napoy ang kanyang asawa. Dahil doon ay isang malakas na halakak ang bigla na lang umalingaw-ngaw sa paligid. Na agad din namang nahinto nang bigla na lang dukutin ni Napoy ang bibig ng nakangangang si Clemente. Kahit si Cesar nagulat. Hindi niya alam kung pipigilan niya ba o hindi ang kanyang bayaw na noon ay parang nanggagalaiti na sa sarili nitong asawa. Parang bigla nitong nakalimutang si Clemente pa rin ang aswang nakaharap niya at dahil doon ay kinabahan si Cesar. Bakas ang matinding kaba sa boses ni Cesar nang sabihin niyang baka mapatay ng kanyang bayaw ang kanyang ate. Lalo pa siyang kinabahan
Nang pukulan siya ni Napoy ng isang masamang tingin bago siya nito sinabihang huwag siyang makialam pagkat alam niya ang ginagawa niya. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin mapakali si Cesar, lalo na nang makita niyang unti-unti ay lalo pang ang ipinasok ng kanyang bayaw sa bibig ng kanyang ate ang buo nitong kamay na para bang may dinudukot ito sa loob ng lalamunan ng asawa. Ipinikit na lang tuloy ni Cesar ang kanyang mga mata para hindi na niya makita ang nakakaawang lagay ng kanyang ate. Kaya naman hindi niya na nakita pa ang sumunod na ginawa ng kanyang bayaw. Ang narinig niya lang ay ang biglang pagsigaw ng kanyang ate Clemente. Pati na rin ang tila pagduwal nito. Narinig niya ring pumapadyak ito sa sahig kaya naman lalo pang ang napahigpit noon ang yakap ni Cesar sa kanyang pamangkin na si Claudia na wala namang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid. Mabuti na lang talaga at sanay matulog sa ingay ang bata. Dahil sanay na rin ito na palagi silang may bisita kaya lumaki itong tulog mantika. Pero hindi rin naman nagtagal ay agad ding napamulat si Cesar nang maya-maya pa ay naririnig niyang may sumiyap-siyap sa kanilang harapan. Isa yung itim na sisiw na may mapupulang mga mata na lumabas mula sa loob ng lalamunan ng kanyang ate. Talaga raw ng laki noon ang mga mata ni Cesar. Hindi niya naiwasang makaramdam ng pandidiri sa kulay itim na sisiw na yon na dinukot ni Napoy mula sa lalamunan ng asawa. Aswang ang may gawa nun. Yun ang sagot ni Napoy sa bayaw. Yung aswang na may lahing mangkukulam na siya ring gumawa rin kay Cesar noon. Halata pa rin ang galit sa mukha ni Napoy habang inaalalayan nito ang asawang bigla na lang nawalan ng malay. Hindi naman na nagulat pa si Cesar nang malamang iisa lang ang may kagagawan ng mga nangyari sa kanila ng kanyang ate Clemente. Lalo pa, at alam niyang malaki talaga ang galit nito sa kanilang pamilya, lalong-lalo na kay Napoy, na ilang beses ding nagawang kumitil ng miyembro ng kanilang angkan. Lalo pang nagtagis ang bagang ni Napoy nang itanong ni Cesar kung paanong nagawang lapitan ng masasamang aswang na yon ang kanyang ate, gayong binigyan niya sila ng panangga at proteksyon laban sa kanila. Tama kasi ang kanyang bayaw. Binigyan niya ng proteksyon ng kanyang mag-ina, kaya imposible na itong malapitan man lang ng aswang na yon. Sandali tuloy na napaisip si Napoy. Nilingon niya ulit si Clemente na noon ay nakahiga na sa kanilang papag. Biglang gumana ang talas ng kanyang paningin. At ganun na lang ang gulat niya nang makitang mabilis ang pintig ng pulso nito sa leeg. Dahil doon napag-alaman niya kung paanong nagawa ng mga aswang na yon na hawaan ng panandali ang pagkaaswang si Clemente. Buntis pala ang kanyang asawa. At nakumpirma yun ni Napoy nang marinig niya mismo ang tibok ng puso ng sanggol na nasa sinapupunan nito pagkatapos niyang gamitin ang talas ng kanyang pandinig. Dahil doon ay lalo pang ang tumindi ang naramdaman niyang galit para sa mga aswang na kaaway niya. Hindi nila magawang gawan ng masama si Clemente dahil sa proteksyong ibinigay niya rito
Kaya ang sanggol sa sinapupunan nito ang kanilang pinuntirya. Nagawa nilang ipasok ang lason ng pagiging aswang sa katawan ni Clemente sa pamamagitan ng prutas na tinikman nito sa palengke. Amoy na amoy kasi ng mga aswang na yon ang gusto ng bata na nasa sinapupunan nito. Kaya naman nagawa nilang takamin ang naglilihing buntis ng mga sandaling yon. Noon pa man kasi ay palagi silang nakabantay sa galaw ng pamilya ni Napoy Agimat. Naghihintay ng pagkakataong makaganti. Nang magising si Clemente kinabukasan ay nagulat pa siya nang malamang nakauwi na pala ang asawa. Wala siyang ni katiting na alaala sa nangyari nung nagdaang gabi. Kaya naman nang aminin sa kanya ni Cesar ang lahat ng nangyari ay ganun na lang ang paghagulhol niya. Hindi niya kinayang isiping muntik niya nang saktan ng sarili niyang anak. Inalo naman siya ni Napoy at sinabing wala siyang kasalanan sa nangyari. Dahil kagagawan yun lahat ng aswang na may napakalaking galit sa kanilang pamilya. Ngunit ng araw ding yun habang nag-uusap silang mag-asawa, nangako si Napoy na yun na ang huling beses na masasaktan ng mga alagad ng dilim na ito ang sino mang miyembro ng kanilang pamilya. Ipinangako ni Napoy sa asawa na tatapusin niya na ang laban sa pagitan nila at ng lahing aswang na matagal na ring nanggugulo, hindi lang sa kanila, kundi sa iba pang mga tao sa bawat lugar na kanilang tinutuluyan. Sa totoo lang, matagal na ring nababalitaan ni Napoy na hindi lang sa lugar nila at sa lugar ng pamilya ni Clemente nagawang manggulo ng lahing ito. Mahilig kasi talaga silang maglakbay at sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan ay masyado silang naghahari-harian dahil na rin sa taglay nilang kakayahan. Kaya lang, sa takot ay naisip ni Clemente na pakiusapan na lang si Napoy na makipagkasundo na lang sa kanyang mga kaaway. Ayaw niya kasing mapahamak ang asawa, ngunit mariing umiling si Napoy sa suhestyon niya. Sabi pa niya ay mamamatay na raw muna siya bago siya makipagkasundo sa mga alagad ng demonyo. Hindi raw siya kailanman hihingi ng kahit na anong pabor sa kanila, kahit buhay pa niya ang maging kapalit noon. Hindi naman na nakapagsalita pa si Clemente. Pero hindi niya rin magawang itago ang pag-aalala kay Napoy. Kaya niyakap niya na lang ito. Lalo pa siyang kinakabahan dahil ng mga panahong iyon ay paparating na raw ang mahal na araw kung saan inaasahang mas magiging malakas ang puwersa ng mga mangkukulam at iba pang nilalang ng dilim. Habang si Napoy naman ay kinakailangang pakainin ng dasal ang kanyang mga anting-anting upang manatili ang bisa ng mga ito. Inaasahan na nila na sa mga panahong yun, susugod ang aswang. Tuso kasi ang mga ito, traidor at hindi marunong lumaban ng patas. Siguradong gagawin nilang lahat para lang mapabagsak si Napoy Agimat.
kahit pag gumawa sila ng mga bagay na labag sa batas ng kanilang lahi. Pero hindi naman patatalo si Napoy ng ganun-ganun lang. Kaya naman 1 linggo bago ang pagsapit ng mahal na araw, ay iginugol niya ang halos lahat ng oras niya sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanyang mga orasyon at sa paghingi ng patnubay sa Diyos. 1 linggo siyang nagkulong sa kanilang kwarto at nagdasal ng paulit-ulit nang hindi kumakain at tanging tubig lang ang iniinom kada sasapit ang 3 oras. Ginawa niya ang lahat ng ito para maging handa sa kanilang darating na labanan na ikikwento ko sa inyo sa susunod na parte ng istoryang ito. Sana'y patuloy niyong subaybayan ang kwento ni Napoy Agimat at ang kanyang pakikipagsapalaran sa pakikipaglaban sa mga alagad ng dilim. Ako ulit ito, si Bayani. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mga kasityo pangil. Napoy Agimat, Episode 7. Isa na namang maganda at maaliwalas na araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Pangil. Narito na naman ang inyong lingkod upang muli ay maghatid sa inyo ng isa na namang episode ng panibago nating serye na pinamagatang Napoy Agimat. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang karugtong ng kwentong hatid sa atin ng letter sender nating si Bayani tungkol sa laban ng kanyang lolong si Napoy Agimat. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Isang malakas na kalabog ang narinig ng kanilang mga kapitbahay sa bubungan ng mag-asawang Napoy at Clemente bandang 3:30 ng hating gabi. Biyernes Santo ng panahong yun. Hindi naman na nagulat pa si Napoy dahil ang totoo ay inaasahan niya na ang pagdalaw ng mga nasabing panauhin na matagal niya na ring talagang pinaghahandaan ang pagdating. Humigop siya sa mainit-init pamanding kapeng barako na katitimpla niya pa lang, kasabay ng biglang pagsama, pag-alingasaw ng masangsang na amoy sa hanging pumapasok sa loob ng kanyang bahay. Nakabukas naman ang kanyang pintuan. Ganon din ang kanilang mga bintana na ni hindi niya na pinagkaabalahan pang isara sa loob ng ilang araw. Bilang simbolo ng pag-anyaya niya sa sinumang gustong pumasok sa kanilang tahanan para sa mga darating pang oras. At heto na nga, ang kanyang mga mortal na kaaway, dumating na sila kasama ang isang batalyong miyembro ng kanilang angkan na ngayon ay balak tumugis sa antingerong matagal nang may atraso sa kanilang lahi. Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ng isang malagong na boses sa labas mismo ng pintuan ng bahay ni Napoy. Hinamon siya nitong lumabas. Yun lang naman talaga ang hinihintay niya. Kaya naman nang marinig niya yun ay agad niyang binitiwan ng iniinom na kape sa kaharap ng mesa.
bago siya tumayo at nagsimulang maglakad palabas ng kanyang tahanan. Bawat hakbang ni Napoy ay naririnig ng kanyang mga kalaban. Matalas na matalas noon ang kanilang mga pandinig, pati na rin ang kanilang pandama. Kaya naman napapangisi sila lalo na, at alam nilang sa araw na ito ay mahina ang taglay na kapangyarihan ng mga agimat ni Napoy, habang sila naman ay nag-uumapaw sa lakas. Biyernes Santo kasi ang araw kung kailan pinaniniwala ang patay ang Diyos. Kaya naman sa araw na ito ay nagbubunyi ang lahat ng mga kampon at alagad ng dilim. Kaya naman ito rin ang araw na sila ay naghahasik ng kasamaan. Lalong-lalo na noong araw na ang mga tao ay taimtim pa kung sumunod sa mga pamahiin at paniniwala tungkol sa paggunita ng paghihirap at kamatayan ng Diyos. Tahimik ang paligid. Wala kang ni isa mang taong makikita sa labas. Dahil karamihan sa kanila ay nangingilin sa loob ng kani-kanya nilang mga bahay. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay ni Napoy at iniluwasan nito na siyang nagpangisi naman sa isang buong angkan ng mga aswang na nag-aabang noon sa labas ng kanyang bahay. Gamit pa rin nila ang kanilang mga anyong tao na parabang hindi na sila nangingimi pang magpakilala kay Napoy sa sobrang tiwala nilang ngayong gabi ay magagawa nilang wakasan ang buhay nito. Sa unang tingin aakalain mong mga normal na tao lang ang mga ito. Maliban na lang sa sangsang ng amoy na inilalabas ng kanilang katawan, pati na rin sa mga kakaibang marka na nakaukit noon sa kanilang mga balat na animo ay simbolo ng isang kulto. Dahil doon, ni hindi man lang nila inaasahan ang susunod na naging galaw ni Napoy Agimat. Kasabay ng bawat pagbitiw ni Napoy sa mga orasyong binibigkas ng kanyang bibig ay ang biglang pagtalsik ng ilan sa mga aswang na nag-aabang sa kanya. Ganun na lang din ang gulat nila nang sa bawat pagtalsik na yon ay ang biglaang ding pagsilab ng kanilang mga katawan hanggang sa sila ay maging abo na. Marahas na napalingon kay Napoy Agimat ang pinuno at siyang pinakamatanda sa angkan ng mga aswang na ngayon ay kaharap niya. Sa pagkakataong ito, siya naman ang nakangisi. Habang ang aswang na ito naman ang salubong ang mga kilay at nanggagalaiti. Dahil sa hindi nito inaasahang pag-atake mula sa magaling na antingerong itinuturing na mortal na kalaban ng kanilang angkan. Galit na galit siya kay Napoy dahil mayroon na namang nalagas sa kanilang miyembro. Gayong hindi nila inaasahang may lakas pang maibubuga si Napoy sa pagkakataong ito. Nagsisigaw ang pinuno ng mga aswang. Nagwala at nagwarakiwag na siyang naging dahilan naman. Kaya narinig na rin sila ng mga taong nakatira malapit sa kanila. May mga taong sumilip sa kanya-kanyang mga bintana at kitang-kita raw ng mga ito ang ginawang isang batalyon ng mga anyong tao na noon ay susugod sa bahay ni Napoy Agimat. Kitang-kita rin nila nang magsimulang magbago ang hitsura ng mga ito. Nagsimula silang lumaki at magbago ang kulay ng kanilang mga balat. Naging animo mga hitsurang mababangis na hayop na may kakayahang tumayo gamit ang dalawang paa. Mga hayop na mauugat at may malalakit matutulis na pangil. Doon rin nagbago ang kulay ng kanilang mga mata.
naging mapula at nanlilisik na parang sa bawat tinging ipupukol nito ay may kakayahang kumitil ng buhay sa loob lang ng isang iglap. Ngunit hindi naman natinag si Napoy. Humakbang siya palabas ng kanyang bahay at nagsimulang pumwesto habang patuloy pa rin siya sa pagbulong ng kanyang mga orasyon. Tila nagkakagulo naman ang mga aswang na kalaban niya dahil hindi sila handa sa kanyang atake. Ang buong akala kasi talaga nila ay madali nilang magagapi ang kanilang kalaban, lalo na't napakarami nila habang siya naman ay nag-iisa lang. Handang-handa kasi talaga si Napoy sa labang ito. Hindi nawala o nabawasan man lang ang galit niya sa mga halimaw na ito simula nang malaman niyang pinagtangkaan nilang galawin at gawan ng masama ang kanyang magiging anak. Hindi pa man ito naisisilang ng kanyang asawang si Clemente. Para kay Napoy ay walang puwang na mabuhay sa mundo ang mga nilalang na may ganito kasamang uri. Kaya naman ang layunin lang talaga niya ay ubusin na sila ngayong gabi. Inilabas ni Napoy ang kanyang dinasalang buntot pagi nang ang matira na lamang sa kanyang mga kalaban ay ang 10 pinakamalalakas na aswang mangkukulam na hindi kayang tablan ng kanyang orasyon. Kumpara kanina ay kakaunti na lamang ang bilang ng mga ito. Wala na nga sila sa kalahati at karamihan sa kanila ay ang pinakamatatanda na lang nakasapi ng kanilang angkan. Bukod doon, halos wala na rin sila sa tamang pag-iisip dahil nilamon na rin sila ng matinding galit. Ang mga kasapi kasing pinatay ni Napoy ng mga sandaling yun ay ang natitira na lamang ng mga miyembro ng kanilang pamilya na ngayon ay inabuna ng hindi inaasahang lakas ng orasyon ni Napoy na tila hindi man lamang naapektuhan ng Semana Santa. Mabuti na lang din dahil ng mga sandaling yon ay wala ang kanyang mag-ina. Pinatuloy niya ito sa isang lugar na hindi mahahanap ng mga aswang at ng iba pa niyang mga kalaban. Kaya naman ang pagtutuos na ito ay para lang talaga sa pagitan ni Napoy at ng mga aswang. Sa isang hampas sa hangin at ang kanina'y animo walang sintigas na buntot paging hawak-hawak ni Napoy ay bigla-bigla na lang naging isang malaki at mahabang latigo na nagpatras naman sa mga natitirang aswang sa kanyang paligid. Alam ng mga ito na wala na silang pagpipilian pa kundi ang lumaban. Kaya naman sabay-sabay silang nagsisugod sa noon ay nag-aabang lang na si Napoy. Isang hataw kada isang sugod naman ang ginawa ni Napoy sa mga ito. Sa bawat pagtama naman ng kanyang latigo sa balat ng aswang ay humihiwa ang mga iyon na animo matulis na gulok sa makakapal at makukunat na balat ng aswang kung saan umagos ang masaganang dugo ng mga ito. Ayon pa sa mga kwento-kwentong narinig ko noon dito sa amin, ang mga taong nanonood sa nakakatakot na labanang yun sa pagitan ni Napoy Agimat at ng mga halimaw na kalaban niya, kahit sila raw, ay nakaramdam ng takot sa aking lolo. Wala raw kasing emosyon ng mukha nito habang pumapatay ng aswang. Para siyang isang malupit, ngunit napakagaling na sundalo, naggagawin ng lahat para lang ipagtanggol ang dapat ipagtanggol. Lalo pang ang nakadagdag sa nakakatakot na mga sandaling yun ay nang makita nilang tinubuan na rin ng malalaking pakpak ang mga aswang na kalaban ni Napoy, na isang indikasyon na ang mga ito ay handa ng mamatay. Malapa lang nila ang kanilang pinupuntiryang kalaban. Hindi raw kasi ganong naglalabas ng pakpak ang uri ng mga aswang mangkukulam na ito
dahil na rin sa isa sa kanilang pinakakakaibang katangian na siyang naghihiwalay sa kanila sa iba pang lahi ng mga aswang ay ang kanilang napakalaking pakpak na hindi katulad ng hitsura ng sa ibang aswang. Ang mga pakpak daw kasi nila ay animo pakpak ng anghel na mayroong maiitim at malalaking balahibo. Meron din silang 2 malalaking sungay sa ibabaw ng kanilang balikat at talagang nakahihindik ang kanilang hitsura oras na ilabas na nila ang mga ito. Masakit din daw para sa mga aswang na ilabas ang mga pakpak na yun dahil nga sa sobrang laki ng mga ito. Ilang linggo rin ang itinatagal ng sakit sa kanilang likuran. Kaya nga inilalabas lang nila ito sa oras ng kanilang kagipitan. Sa sandali kasing ilabas nila ang mga ito, nagiging doble ang kanilang lakas. Ganun din ang kanilang liksi, pati na rin ang kanilang tinatawag na kamandag. Ang mga laway nila ay nagiging mistulang lason na siyang lulusaw sa balat at kalamnan ng sino mang bubugahan nila nito. Sa hindi inaasahang pangyayari, maya-maya habang pinalilibutan ng mga aswang si Napoy pagkatapos ng kanilang muling pagpapalit ng anyo, ay isa sa mga ito ang bigla na lang dumura ng kanyang laway at tinamaan nito si Napoy sa kanyang kaliwang paa. Agad siyang napahiyaw sa sakit. Dahil tulad ng naranasan niya noong una, ay hindi rin ito naharang ng kanyang anting-anting para sa lason. Kitang-kita ni Napoy nang malusaw dahil sa nakasusulasok na likiding yon ang kanyang hinliliit na daliri. Napahiyaw siya sa sakit. Ngunit hindi pa doon natapos ang atake ng aswang dahil nang makita ng mga ito na nasaktan siya at medyo nawala sa postura, ay isa rin sa mga ito ang pinatamaan siya ng pagaspas ng pakpak. Tumalsik si Napoy sa di kalayuan. Ngunit doon lang napansin ng mga aswang na nang dumampi pala ang kanyang pakpak sa balat ni Napoy, ay bigla na lang din itong nagliyab. Matindi ang orasyong ginamit ni Napoy para lang gawin yun. Madugo ang kanyang naging pagsasanay, kaya naman hindi na nakapagtataka pang napakalakas niya. Ganun pa man ay nagkaroon pa rin ng epekto sa kanyang ginawa ng mga aswang dahil kahit papaano ay malalakas din naman talaga ang mga ito. Bukod pa ron, kahit na nabawasan na sila, di hamak na mas marami pa rin sila ngayon kumpara sa nag-iisang siya. Banta pa ng aswang. Kahit ubusin daw niya sila ngayong gabi, hindi sila papayag na matatalo sila ng ganun-ganun lang. Sisiguruhin daw nila na mamamatay rin siya at isasama raw nila siya sa impyerno. Ngunit pagkasabing yon ng aswang ay bigla naman nilang namataan ang isang grupo ng mga kalalakihang pawang may mga daladalang sulo, gulok, tulos, buntot pagi at iba-iba pang mga kagamitang pinaniniwalaang mabisa raw bilang pampatay sa mga aswang. Mga kabaryo yon ni Napoy. Ang iba ay ang mga tauhan niya sa palayan na tila hindi na nakatiis pa sa kanyang kalagayan. Kaya naman nagpasya na silang tulungan siya. Wala man silang maipagmamalaking mga anting-anting tulad ni Napoy. Naniniwala naman ang kanyang mga kabaryo noon na mas malaki pa rin ang laban nila. Dahil ngayon ay mas marami na ang kanilang bilang kumpara sa mga kalaban. Bukod doon, halos lahat ng mga aswang ng mga sandaling yun ay may tama na. Kaya naman mas madadalian na lang silang gapiin ang mga ito. Pinaikutan ng mga tao ang mga aswang na agad namang nahintakutan nang makita ang pagkakaisa ng mga tao sa pamumuno ni Napoy.
Alam nila na isang maling galaw lang nila ay tatapusin sila ng mga ito. Sa katunayan, isa sa mga natitirang aswang ang nagtangkasa ng tumakas sa pamamagitan ng paglipad niya palayo. Ngunit agad din siyang bumagsak sa lupa nang tamaan siya ng isang sibat na mabilis na inihagis ng isa sa mga kasamahan ni Napoy. Tumarak yun sa mismong likuran ng aswang at tumagos sa kanyang puso na siyang direktang pumatay dito. Dahil sa pangyayaring yun, gano'n na lang ang biglang paglaganap ng kilabot sa mga kalaban. Agad silang nangamba para sa kanilang mga buhay, kaya naman sa isang iglap ay nagpalit ulit sila ng hitsura at ibinalik ang kanilang anyong tao. Doon ay naglumuhod ang mga ito. Nakiusap kay Napoy. Ramdam na ramdam naman ni Napoy ang hinagpis nila. Ganon din ang labis na pag-aasam nila na mabuhay pa. Napailing si Napoy. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang totoo ay gustong-gusto niya na talagang kitilin ang buhay ng bawat isa sa lahing ito dahil na rin sa personal niyang galit. Pero nung nakita niyang halos magmakaawa na ang mga ito para lang huwag na niya silang patayin, ay hindi niya na maiwasang maunahan ng kanyang prinsipyo. Hindi ganun kalupit si Napoy. Naniniwala siyang dapat talagang mamatay ang mga nilalang na likas na masasama. Ngunit hindi niya kayang pumatay ng mga kalabang sumusuko na para iligtas ang buhay nila. Dahil doon, ayon pa rin sa mga kwento, ay nakipagkasundo na lang daw si Napoy sa mga natitira pang miyembro ng angkang yun. Nabubuhayin niya ang mga ito kapalit ng kondisyong hindi na sila kailanman gagawa at maghahasik ng kasamaan sa kahit na kanino. Dahil oras na gawin nila yon, ang orasyon na mismong itinanim niya sa utak ng mga ito ang siyang gagawa ng paraan upang burahin sila sa mundo. Opo, isang orasyon ang nagsilbing selyo ng kasunduang yun. Isang orasyon na magkakaroon lang ng bisa. Oras na gumawa ng masama sa kahit na anong nilalang ang sino man sa mga natitira at susunod pang mga miyembro ng lahi ng mga aswang mangkukulam na ito. Dahil nga doon, ay hinangaan palalo ng mga kabaryo niya si Napoy. Tiningala nila siya hanggang sa kanyang pagtanda. Dahil sa kanyang pagiging matuwid, matapang, at mahusay na antingero. Natatandaan ko pa nga mga kasityo pangil na noong bata pa kaming magpipinsan. Kahit matanda na noon si Lolo Napoy, ay marami pa rin ang pumupunta at dumadalaw sa kanya para lang batiin siya at kumustahin. Yun nga lang ay hindi na siya gaanong tumatanggap pa ng pasyenteng gagamutin. Tinuruan na lang niya ang kanyang mga anak ng mga paraan sa panggagamot gamit ang mga anting-anting at mga minana nilang kakayahan mula sa kanya. Sa mga kwento lang din ng lola ko ay saka ko lubos na nakilala si Lolo Napoy. Dahil noong mga bata naman kami ay takot kaming lumapit sa kanya. Istrikto siyang lolo, tahimik at palaging seryoso. Kaya naman kahit na wala naman siyang ginagawa sa amin ay takot pa rin kaming lumapit sa kanya.
Ganun pa man, hindi may kakailang malaki pa rin ang paghanga namin sa kanya dahil na rin sa mga kwentong naririnig namin. Nang mawala si Lolo Napoy, noong eksaktong 100 taong gulang niya na, ay hindi na namin siya nakita. Dahil naroon siya sa puder ng isa sa mga anak niyang nasa abroad. Kinuha kasi siya nito at doon na siya tumira hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng buhay niya. Ngunit may balita pang nakarating sa amin noon. Ayon sa mga kamag-anak namin na nakasama ni Lolo Napoy hanggang sa kanyang huling mga sandali, umanaw daw ang lolo naming ito sa tuhod na walang ni isa mang bawas ang kanyang ngipin. Buong-buo at kumpleto ang lahat ng mga ngipin niya hanggang sa kanyang pagpanaw at hindi niya man lang kinailangan pang magsuot ng pustiso. Parang napaka-imposible, hindi ba? Pero yun ang totoo. Ang sabi kasi ni Lola Claudia sa amin, isa raw sa paraan para makita kung gaano katuwid ang isang taong may taglay na dunong at mga anting-anting ay kung gaano nakaraming ngipin ang nalalagas sa kanya. Sabi pa ni Lola Claudia, bawat paggamit daw kasi ng isang antingero sa kapangyarihan niya para gumawa ng masama, ay nagkakaroon daw yun ng balik sa sarili nitong katawan. At madalas daw na napupuntirya nito ay ang ngipin ng tao. Ngunit dahil kilalangang matuwid ang aking lolo, hindi ito nangyari sa kanya. Wala rin siyang kahit na anong sakit sa katawan nang pumanaw siya. Bukod sa sobrang hina niya na talaga dahil sa sobrang katandaan. Mga kasityo pangil, sobrang nag-enjoy ako sa pagkikwento sa inyo ng buhay na ito ng aking Lolo Napoy. Matagal ko na talagang gustong ibahagi ang kwento niyang ito sa iba, kaya lang hindi ko alam kung saan at papaano. Kaya nga maraming salamat sa bumubuo ng channel na ito na siyang naging daan upang maipakilala ko ang aking lolo na para sa akin ay isa talagang tunay na tagapagtanggol. Sana po ay nagustuhan niyo ito, mga kasityo pangil. Maraming salamat sa pagtitiyaga niyong pakinggan ang seryeng ito at naway nag-enjoy din kayo. Sa ngayon ay dito ko na muna tinatapos ang kwento ni Napoy Agimat. Ngunit hindi natin alam. Malay natin, sa mga susunod pang pagkakataon ay magbabahagi ulit ako ng iba pang karanasan. Ako nga pala ulit si Bayani, ang bagong salta niyong kasityo sa channel na ito. More power pa, Sityo Pangil. Paalam.